'Di ba? Sa Diyos lamang, sa ating Panginoon lamang. Ano po, yung papuri at yung atin pong buhay. Amen? Yung po bang buhay talaga natin ay para sa Diyos. Ha? Dapat lamang po, ano? Kaya lang maraming tao yung buhay nila hindi naman nila inilalaan para sa Diyos eh. 'Di ba? Mas ginagamit lang nila yung buhay nila para sa kanilang sarili. Pero doon sa awit at ating inaawit, dapat ang atin pong buhay ay para sa Kanya lamang. Kaya niya nga po tayo binigyan ng buhay para gamitin natin yung buhay natin para sa Kanya. Amen? Kasi pag hindi natin pinagamit yung buhay natin sa Diyos, ay iba gagamit niyan. Maniwala po kayo. Pag hindi natin sa Diyos, inilaan, ibinigay, at iniala yung ating buhay, ay sa iba natin yan na ipapagamit. Pero dapat po ay sa Diyos lamang po yan. Dapat po ay sa ating Panginoong Hesus lamang. Kung paano binigay ng Panginoong Hesus yung buhay niya para sa atin, dapat ganun din po tayo. Amen? Opo. Bago po ang lahat, ay atin pong wine-welcome yung buong pamilya ni Sister Geraldine. Ano po? Ayan. Si Sister Geraldine po, no? Si Sister Leia, si Brother Romy, si Sister Esmeralda, at si Brother Mark. Tama? Tama ba yung lahat ng binanggit ko? Ayan. Gerald. Ayun nga. Geraldine and Gerald? Magkaiba pala yun. Sorry. Ano po, Geraldine pala yung isa. Welcome po kayo, Kuya Romy. Tama, sila Kuya Romy, tsaka yung kanyang may bahay. Siyempre, yung buong pamilya po ni Sister Geraldine. Sister Geraldine po ay galing po yan ng, anong bansa yun? Saudi. Yan, umuwi po siya kasama yung isa niyang anak. Pero babalik din po uli. Maraming salamat sa buhay po nila at nakasama natin sila ngayon. Actually, noon pa yan dapat no? Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome po kayo, Sister Geraldine. At ang inyong buong pamilya, Kuya Romy, At, ano pangalan pala niya, Si Ma'am Esmeralda, yan. Si Kuya Romy po at si Ate Esmeralda ay yan po yung mag-asawa. Parents po yan ni Sister Geraldine. At kasama ni Sister Geraldine yung kanyang mga kapatid at hipag. Yan. So welcome po kayo mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Isang kagalakan po sa amin ang kayo'y maka-fellowship namin po at makasama po sa iglesia po ng Jesus First Christian Ministries. Nawa po makarating din kami sa inyo. Sa biyaya po ng Diyos. So tayo po ay magpapatuloy na at dadako na po tayo sa ating patuloy na pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, baliwala po yung pagsamba na gagawin po ng isang tao pag siya ay nasa church kung hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Kung parang binabaliwala niya yung mga salita ng Panginoon. Kasi ang pagsamba po sa Diyos ay hindi natin pwedeng ihiwalay yung kanyang mga salita. Hindi pwedeng yung nagre-relihiyon lang tayo, yung pumupunta sa church, pagkatapos aawit, tataas ang kamay, tapos pagkatapos nun, wala na at nalimutan na natin kung ano yung mga narinig natin, napag-aralan natin, ay hindi po ganon ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng i-diborsyo, yung ating pong pananampalataya sa salita ng Diyos. Lagi pong magkasama po iyan. Kaya pagkahalimbawa tayo'y nananalig at sinasabi natin na tayo ay mananampalataya ng Panginoon. Tapos yung mga salita niya, ay hindi naman natin nia-apply. Hindi natin pinapamuhay. Anong kwenta po nun? Para lang talaga tayong nagre-relihiyon. Kaya ating tatalakayin po ngayon mga kapatid,
kung ano po yung tunay na relihiyon at dalisay na relihiyon na sinasabi po ng salita ng Diyos. Hindi yung basta't may relihiyon lang tayo. Ano? Dahil kung ganun lang din po yung ginagawa natin, yung nagre-relihiyon lang tayo dito, ay ba't pa tayo lumipat? Doon sa dati, pwede naman natin gawin yun. So, anong kaibahan po nun? Kaya may tinuturo po ang salita ng Diyos kung ano po yung tama, tunay, at dalisay na relihiyon. Tinuturo po yun ng salita ng Panginoon. Kaya atin pong tatalakayin ito. Sabi nga po rito, sa sobrang dami ng mga relihiyon at iba't ibang uri ng pagre-relihiyon sa paligid natin, paano nga ba natin malalaman kung alin ang katanggap-tanggap sa Diyos? Sapat na ba na alam natin ang katotohanan? Na ibinabandera natin ang ating mga Biblia at pinapahayag natin ang ating pananampalataya at nakabatay sa Biblia upang masabi na meron tayong tamang relihiyon. Susunod, tinalakay ni Santiago ang paksang ito ng husto sa mga mananampalatayang Hudyo nung kanyang kapanahunan. Tinuruan niya sila kung paano isabuhay ang kanilang pananampalataya sa gitna ng lahat ng uri ng pagsubok at pagdurusa. Kasi di ba, hindi naman madali kasi na yung ipamuhay yung pananampalataya pagka marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Lalo na pag may mga paghihirap, pagdurusa, mga pagsubok, mga hamon, hindi madali. Hindi madali na isagawa yung buhay pananampalataya. Pero, kinakailangan po nating magtiis. Kinakailangan po nating magpakatatag sa buhay, lalo na sa ating pananampalataya. Kasi kung wala pong exam, di ba yung teacher magbibigay ng exam, ng test. Parang ang Panginoon, di ba? Teka, mag-exam ka. Tingnan ko kung may natutunan ka na. Padadaanin tayo minsan sa mga ganon. Doon sa mga pagsubok. Si Lord pa naman, iba. Di ba? Tuturuan ka muna. Susubukin ka muna para ka matuto. Sa eskwelahan, tuturuan ka muna, tsaka ka susubukan. Di ba gano'n, mga kapatid? Iba si Lord. Kaya kinakailangan yung atin pong pananampalataya ay ating talagang panghawakan. Ika nga. Kaya sabi diyan, sa pagtuturo niya nito, sinabi niya para sa kanila at para din sa atin ngayon, kung anong uri ng relihiyon at pagre-relihiyon ang nakalulugod sa Diyos. Ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Sa aralin po na pinamagatang, relihiyong dalisay. Yung relihiyon na kung saan ay talagang nararapat, karapat-dapat at kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na tayong mga Christian, yung nakakaalam na ng katotohanan, ay pwedeng parang nagre-relihiyon lang, pero hindi sumusunod o nabubuhay sa pananampalataya. Magkaiba po kasi yung nagre-relihiyon lang tayo, doon sa namumuhay tayo at sumusunod tayo, at pinapamuhay natin yung pananampalatayang meron tayo. Kasi kung hindi natin ginagawa yon, yung pananampalataya na tinanggap natin, pinapamuhay natin, walang pinagkaiba yun doon sa dati nating relihiyon. Kaya may itinuturo po ang salita ng Diyos ng dalisay o nadalisay na relihiyon. Tingnan niyo po, babasahin natin. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung inaakala ni numan na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ang reliyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito.
pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Oh, kita nyo po? Diba, itinuturo po ni James, ni Apostol Santiago, no? Yung relihiyong dalisay. Mga kapatid, ay bakit sinasabi natin na yung reliyon di makapagliligtas sa atin? Totoo po yun kung nagre-relihiyon ka nga lang. Yung parang basta na lang, basta ako, ito yung aking relihiyon, ito yung aking paniniwala. Pagka ganun lang yung atin pong paniniwala, doon sa ating pananampalataya, ay basta ako naligtas, nakakilala na ako sa Panginoon. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Nasasabihin lang natin na Kristiyano na ako, nakakilala na ako sa Panginoon, sumampalataya na ako sa Kanya. Eh bakit pa pagsasabihan ni Apostol Santiago, yung mga mananampalataya dito, na sinulatan niya, na kahit pa kayo ay merong sinasabing pananampalataya o relihiyon, kung hindi naman kayo namumuhay talaga ayon sa sinasabi ng Panginoon, baliwala yon. Kaya nga, binibigyan niya ng diin na kung kayo'y may relihiyon, o kung kayo'y nagsasabing may pananampalataya kaya sa ating Panginoon, ay dapat, makita ang lahat ng mga ito. Mapapansin nyo, binibigyan niya ng diin na walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Diba? Sabi ganon, ang reliyon na dalisay, ay alam niyo po yung dalisay, pure. Yan. Diba? Parang yung ginto, hindi peke. Merong peking ginto at merong dalisay na ginto. Kaya dapat yung pananampalataya natin ay hindi peke. Hindi lahat ng kumikinang ginto. Kaya hindi lahat na nagsasabing may pananampalataya ay totoo. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harapan ng ating Diyos. Sabing ganon. Sa harapan ng ating Diyos, hindi sa harapan ng mga tao. Dapat sa harapan ng ating Diyos. Pwede kasing sa harapan ng mga tao, okay tayo. Pero sa harapan ng Diyos, hindi pala. Kaya sabi po rito, ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda. O sino po byuda rito? Si Ate Christy. Hindi ba? Si ano pala? Buhay pa. Diba? Baka ako gusto mo na maging byuda. Si Ate Lisa. Pero alam niyo po sa Biblia, yung byuda na dapat tinutulungan talaga, yung 60 taon pataas. Meron pong yon. Kaya lang, yon, may kasama, sabi. Yung mga byuda, sabing ganon, yung pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda, sa kanilang kahirapan. Alam niyo yung mga byuda na tinutukoy dito, wala na tong mga inaasahan. Halimbawa, wala nang mga anak yan, kamag-anak. Hindi po. Ulila. Yun po yung ibig sabihin yan. Tapos sabi diyan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Anong ibig sabihin yan? Mamuhay ng may kabanalan. Kaya pag nagre-relihiyon ka, may pananampalataya tayo. Tapos, yung iyong sarili, ay hindi mo inilalayo sa kasamaan. Hindi mo iniingatan. Ay, baliwala po yung iyong reliyon o pananampalataya. Kaya po dalisay yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya pag-aaralan po natin ito, mga kapatid. Ano ang tinatanggap ng Diyos na dalisay at relihiyong walang kapintasan? Una po, sabi diyan, relihiyon na nagdadala sa tao tungo sa
kabanalan. Kaya pag tayo po, mga kapatid, ay mga Kristiyano na, mananampalataya na, nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo, abay dapat, aakayin tayo niyan sa kabanalan. At syempre, kailangang mamuhay tayo sa kabanalan. Tandaan natin lagi ito mga kapatid, ang Diyos ay banal. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Kaya dapat yung mga anak ng Diyos ay banal. Ibig sabihin, namumuhay ng banal. Ganun po yun mga kapatid. Nakikita sa ating buhay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Tandaan natin, may anak ng Diyos, may anak ng, pangit pakinggan, Diablo. Diba? May anak ba ng Diablo? May anak ba ng Diablo? May mga anak ba ng Diyos? Oh, saan tayo ron? Di anak tayo ng Diyos. Kaya dapat, kung tayo po'y tumanggap, nanalig kay Kristo, nakipag-isa sa Kanya, ay yung pong biyaya ng Diyos, na ating tinanggap, dapat, tayo po ay namumuhay sa kabanalan. Kasi sabi po dito, Sister, una, ang dalisay at walang kapintasang reliyon nakatanggap-tanggap sa Diyos ay umaakay sa mananampalataya tungo sa kabanalan sa kanyang pinaniniwalaan at ginagawa. Mga kapatid, sabi diyan, inutusan ni Santiago mga Kristiyanong Hudyo na nakakalat sa lahat ng dako, na talikuran ang lahat ng karumihan at kasamaan na laganap sa kanila. Kahit naman sa atin, di ba? Talagang laganap ng kasamaan. Pero dapat hindi tayo magpapadala. Hindi tayo dapat mahahawa. Dapat sila ang mahawa sa atin. Amen! Dapat sila yung maahawa sa atin. Dapat sila yung maaakay natin. Hindi tayo yung maaakay nila. Kaya nga kahapon, di ba, tayo, i-evangelism, mag-invite tayo ng mga kaibigan, classmate, mga kapitbahay, mga kaaway. Diba, imbitin? Opo. Para akayin natin sa pagkakilala sa Panginoon. Tapos hahawahan natin sila, i-influensya natin sila. Bakit ba sinabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan? Di ba? Sabing ganon. Nagiging ilaw nga ba tayo sa kanila? Siyempre, pagka ilaw ka, nakapagbibigay ka ng liwanag. Pero kung ikaw halimbawa, aandap-andap, di ba? Para kang alitap-tap. Yung alitap-tap, di ba? Ganun lang yon. Yung pagka-Kristiyano natin, yung alitap-tap lang, ganun. Firefly. Patay sindi. Paano makapagbibigay yun ng tunay na liwanag? Ang mananampalataya ay hindi dapat nagpapatuloy sa kasalanan. At ang mga patuloy na nagkakasala ay hindi maaring manatiling mananampalataya. Bakit? Kasi yung mananampalataya, dapat, pag tayo nanampalataya sa Panginoon, tinatalikuran natin yung ating mga kasalanan. Kaya nga sabi, magsisi na kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Di ba? Yun po yung mga mababasa natin sa salita ng Diyos. Pagka, halimbawa, nangangaral ang mga alagad, ang Panginoong Hesus, hindi po pwedeng paghiwalayin yun. Pag sinabi sa Biblia na manampalataya ka sa Panginoon, ibig sabihin nun, magbalik loob ka. Magsisi ka at talikuran mong yung mga kasalanan. Pag sinabi naman pong magsisi ka, magbalik loob ka sa ating Panginoon, ibig sabihin nun, manampalataya ka sa Panginoon. Yun yung inaasahan ng ating Panginoon sa atin. Sister? Sabi diyan, ang partikular na kasalanan ng mga sinulatan? At
pinuna ni Santiago, partikular sa mga kasalanang dapat nilang talikuran, ay ang kanilang galit na hindi nagdudulot ng matuwid na pamumuhay na ninanais ng Diyos. Bang hirap pala nito, no? Pagka yung nabubuhay ka sa galit, kaya yung Christian dapat di nabubuhay sa galit eh. Kasi napupunta sa puot yun. At pag napupuot ka na sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, o kanino kaya, aba, ay parang mamamatay taong ka na rin nun. Bakit? Hindi ka marunong patawad. Nabubuhay ka na sa puot. Ano? Sa galit, sabing gano'n. Nung panong iyon, marami sa mga manampalatayang ito ang gustong sumama sa mga silot, sa kanilang mga paghihimagsik dahil sa dinaranas nilang pang-aapi mula sa mga marlikang Hudyo at mga pinunong Romano. Kaya binigyan sila ni Santiago ng mga tagubilin kung paano labanan ang tuksong ito ng pagkagalit. Kailangan labanan natin yan. Ano sabi po rito? Sister, paano matatalikuran yung mga masamang gawa at asal? Kasi nga, 'di ba, yung reliyong dalisay ay nagdadala sa tao patungo saan? Sa kabanalan. Kaya dapat nababago yung ating mga ugali, yung ating mga asal. Aba, pagka ikaw lagi kang galit, yung talagang may galit ka sa puso. Tapos yung galit mo talagang hindi nawawala. Pagka nasa salubong mo, kumukulo yung dugo mo, yung ganon. Okay, pag nakikita mo, nag-iiba yung mo. Yung mood mo. Parang nanggigigil ka. Gusto mong di ba? Asan ang love pagka ganon? Kaya sabi rito, para mawala yan, maging alisto sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Alam niyo, importante ito yung maging alisto sa pakikinig. Di ba, pagka tayo nakikinig minsan, kaya tayo nakikinig, para sumagot lang. Hindi para umunawa. Ganito po yan, mga kapatid. Pag may nagsasalita, dapat makinig tayo para umunawa doon sa sasabihin. Yung iba, pag may nagsasalita, nag-iisip na kung anong isasagot. Di ba may ganun eh? May ganun pa ng mga attitude. Siyempre, pagka ganun, ay parang ayaw mo ng peace. Ang gusto mo lagi, gulo. Kasi lagi ka nag-iisip ng maisasagot, pero hindi ka nag-iisip na unawain kung ano yung sinasabi. Kaya sabi diyan, maging maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ito, mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Kasi di ba minsan, ang bilis nating mag-react. Ang bilis nating mag-react. Di ba? Hindi muna natin ibaba ng konti. Yung ating ego. Makinig muna tayo. Kaya minsan, away ka agad. Alam niyo po, madalas mangyari yan. Pag nagdadrive minsan tayo. Pagka biglang merong yung medyo overtake ng konti. Ay tayo pa naman, ayaw nating nauunahan. Uy, hello. Ano yun? Di ba? Minsan ayaw nating nauunahan. Pag may medyo overtake sa atin, iba ka agad yung yung reaction natin. Di ba? Tapos, ang gagawin mo, gusto mong yung overtikan yun, At pag nagkaroon na kayo ng pagkakainitan, ito na, na yan. Di ba? Magre-react ka na. Yung delikado,
Sabagay, kahit hindi sa pagdadrive eh. Kahit sa bahay, kahit saan. Pagka tayo, mabilis tayong magsalita. Samantalang kinakailangan, maging alisto lang muna tayong makinig. Minsan nangyayari din sa akin yan eh. Kaya kinakailangan po, bantayan natin yung ating mga sarili. Kasi sabi, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Nga naman, pagka nabigla ka, di ba? At nagalit ka na, anong gagawin mo? Di ba? Minsan yung buong buhay mo, yung pamilya mo, ang naapektuhan. Pag may nagawa ka ng hindi tama dahil sa galit. Kalooban ba ng Diyos yun? Di ba hindi? Ano pa mga kapatid? Ano sabi diyan? Yung galit na nauwi sa karahasan. Kaya ginawang halimbawa po ni Santiago, sapagkat ang Diyos na nagsasabing huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo rin ang kautusan. Anong connection yan? Sa yung galit, sa pagpatay, meron. Maraming tao hindi naman nananaksak, hindi naman namamaril, pero pumapatay. Maraming tao hindi naman nangangalunya physically. Di ba? Yung literal. Pero nangangalunya sa kanyang isip at puso. Ganun po yung ibig sabihin dyan ni James. Kaya maraming tao hindi naman yung pumapatay physically, pero mamamatay tao. Bakit? Punong-puno ng puot. Galit sa puso. Ano pa? Kaya baguhin natin yon. Yung pagreliyong walang kabuluhan. Kung inaakala naman na siya reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Ito yung tinuro sa atin ni Kuya Ray noong nakaraan. Diba? Pero sasabihin mo, mananampalataya ka, reliyoso ka, meron kang relihiyon, Kristiyano ka. Tapos sabi, hindi ka naman marunong magpigil ng dila. Bakit? Ay marami pong nagsasabing Christian. Pero sobrang ang tawag doon? Matabil yung dila. Makamandag minsan. Minsan, yung mga lumalabas sa bibig ay hindi naman karapat dapat. Tapos, maririnig nung hindi Christian. Alam niya na Christian ka, born again Christian ka. Sasabihin nung born again. Ano ba yan? Born again? Sabihin nung hindi born again. Born again ba talaga yan? Christian ba talaga yan? Bakit kanya magsalita yan? Parang dinaanan ng sumpa yung mga salita. Dapat sabi ng salita ng Diyos, lumalabas sa bibig natin ay nakapagpapala. Nakaka-edify, nakakalakas, nakaka-encourage. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, yung mga kaaway mo, pagpalain mo panalangin mo Di ba? Sabi ng Panginoon, ganon. Tapos ipapanalangin mo, mamatay ka na sana. Di ba? Panalangin mo, matay ka na sana. Masagasaan ka sana ng kariton paglabas mo dyan sa karsada. Diba? Minsan ganun yung pag nagre-react tayo dun sa mga natin, imbis na pagpalain ka nawa ng Diyos, makakilala ka nawa sa ating Panginoon, makakilala mo nawa yung Diyos ko na pinaglilingkuran. Diba dapat ganun? Ay hindi. Siyempre, pagka yung ginagawa sa atin ng mga taong di nakakilala sa Panginoon, gagawin mo sa Kanya, ay anong pinagkaiba mo? Mga kapatid. Kaya sabi po dyan, kinakailangan ang mga mananampalataya ay marunong talagang magpigil.
sa kanyang mga sinasabi. Malakas pa naman makasira nung salita. Diba? Napakalakas niyan. Minsan nga, sabi nga doon sa turo sa atin yung prasong apoy, pinaglalagablab niyan, yung buong kagubatan. Ganon din yung salita. Isang salita lang. Sigurado, magkakagulo yung nasa paligid mo. Mag-aaway-away yung mga pamilya dahil sa salita. Sa isang salita lang. Ang kinakailangan talaga na pag-ingatan. Paano tayo namumuhay sa kabanalan pagka ganun? Mga kapatid. Ano pa? Ano sabi diyan? Paano matatalikuran ng masasamang gawa at asal? Maging alisto sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, hindi agad nagagalit. Magpakumbabang tanggapin ang salitang tinanim sa inyo na makapagliligtas sa inyo. Ang kanilang galit ay laban sa kanilang pananampalataya, laban sa salitang kanilang narinig at tinanggap. Ano sabi po dyan? Sabi dyan. Kaya't, sabi sa 21, talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Kita niyo po? Ano daw ang gagawin ng mga mananampalataya? Sabi, talikuran. Ang inyong maruruming gawa. Naku, meron pa palang ganyan, siyempre, pagsasabi mo nga naman, mananampalataya ka, tapos yung mga ginagawa mo naman, masama o masasama pa, mukhang questionable nga. Paano magiging dalisay yung pananampalataya kung gano'n ang pamumuhay? Hindi siya akma o lapat. Mga kapatid, sabi, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang tinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Kaya po yung asal, dapat po, ay nababago talaga. Yung ating mga ginagawa bilang mananampalataya ay nababago dapat talaga, mga kapatid. Amen? Amen? Tandaan natin, kailangan nating maipakita na tayo nga po ay namumuhay ng banal bilang mananampalataya. Ano pa sis? Ano po yung tinanggap o tinatanggap ng Diyos na dalisay at reliyong walang kapintasan? Ito po yung reliyon na nagdadala sa tao tungo sa pagsunod sa Diyos. Sabi diyan, pangalawa, ang dalisay at walang kapintasang reliyon nakatanggap-tanggap sa Diyos ay nagdadala sa mananampalataya tungo sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Santiago na dapat nilang mapagpakumbabang tanggapin ang salitang itinanim sa kanila. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay natural na bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. So, paano ba dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Ito, mapagpakumbabang tanggapin ito. Kaya lang, di ba, pagka tayo nakikinig ng salita ng Diyos, anong ginagawa natin minsan? Nire-resist. Sasabihin mo nakikinig, alam ko na yan, pastor. Alam nyo, pagka ganun tayo, hindi talaga mababago yung asal natin. Pagka tayo nakinig salita ng Diyos, tapos nire-resist mo, binabaliwala mo, ay mataas ang mo, pride. Kaya nga sabi, mapagpakumbabang tanggapin . Kaya marami po hindi nababago. Alam niyo po kung bakit? Hindi tinatanggap yung salita ng Diyos. At pag hindi natin tinatanggap yon, parang yung binhi na nahulog sa lupa, sa tabing daan. Pag hindi natin pinapakinggan talaga yung salita ng Diyos, para siyang katulad siya ng binhing nalaglag sa tabing daan. Dumating yung ibon, tinuka yung binhing iyon. Pagkalimbawa, nasa church tayo, di ba? Matin tayo. Tapos, baliwala sa inyo yung itinuturo, yung pinapangaral, ay, hindi mo matututunan yun. Hindi natin matututunan yung mga napapakinggan natin kapag hindi natin
tinatanggap ng may kababaan. Alam niyo po yung tunay na nakakaunawa ng salita ng Diyos? Hindi yung nakikinig. Kundi yung yung pinapamuhay na. Marami kasing nakakaalam lang. Alam ko na yan. Pero ang tunay na nakakaalam ng salita ng Diyos ay yung namumuhay sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita nga dun sa kanyang buhay. Yun lang po yung kasimple. Pero kahit marami kang narinig, ng mga aral, mga turo, pero hindi isa sa buhay, ay hindi mo talagang alam yun. Hindi mo alam yun. Napakinggan mo lang. Kasi hindi mo siya tinanggap, mga kapatid. Kaya, paano mababago yung ating buhay, yung ating ugali, yung ating asal, kung merong kataasan sa ating puso't isip pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng salita sabi diyan, di ba? Sabi diyan, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Bakit may kakayahang magligtas sa atin? Kasi pagka sinusunod natin, paano, pastor, kung di natin sinusunod? Ayun nga yung problema eh. Kung talagang naligtas ka, dapat sumusunod ka. Ganun po yun. Kung talagang nanampalataya ka, kung talagang nakipag-isa ka na sa Panginoon, dapat sumusunod ka. Mga kapatid, ano pa po? Sabi diyan, paano dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Makinig. Ngunit huwag lamang itong pakinggan. Gawin ang sinasabi nito. Kung hindi pa ito ginagawa, ay hindi pa ito hindi pa ito toong nalalaman. Ito nyo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ito po. Basa, 1, 2, 3, yung dilaw. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kita nyo po? Dinadaya lang natin yung ating sarili. Paano yung pastor? Pag mandaraya, saan mapupunta? Ewan ko. Kayo sumagot. Pagka dinadaya natin yung ating sarili, pero hindi ka nadaya ni Satanas, pero nadaya ka ng iyong sarili. Pwede ba yon, pastor? Na hindi ka dinaya ni Satanas, pero nadaya ka ng sarili mo? Eto tanong, sino dumaya kay Satanas? Kasi pasya yun eh. Walang nandaya kay Satanas. Dinaya niya yung kanyang sarili. Kaya kahit walang nanunukso sa'yo, pero pagka ikaw, yung sarili mo mismo, ang problema, yun yung sinasabi ni Apostol Santiago. Na kahit tayo, dahil sa ating maling mga pag-iisip, maling pagpapasya, ay nadadaya tayo. Kaya nga ang sabi, mamuhay kayo, mamuhay tayo, ayon sa salita ng Diyos. Period. Mamuhay tayo, ayon sa salita ng Diyos. Ganun po, yung turo. Kasi kung hindi, sabing ganon, kung pinapakinggan lang ito, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Mga kapatid, kaya gawin po natin yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Tingnan niyo po sabi rito. Paano dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Gawing salamin sa buhay ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung Biblia, yung salita ng Diyos, parang yan? Salamin. Di ba sa salamin, pag pumunta ka, pag tiningnan mo yung sarili mo sa salamin, makikita mo yung mo tsura mo
Alam nyo ba yung salita ng Diyos? Hindi po yung physical ang makikita natin, kundi kung ano yung nasa loob natin. Pag nagbabasa tayo, kita nyo, nakikinig kayo ngayon. Di ba may naririnig kayo ngayon? Nasasalamin nyo yung sarili nyo. Nakikinig kayo ngayon, di ba? Tapos may marinig kayo. May tatamaan yata ako ni pastor ah. Eh kung nagsabi nun, sinabi yun ng salita ng Diyos. Kaya lang yung atin pong katauhan ay sumasalamin doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon, minsan, di ba, ayaw mong pakinggan yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi nasasalimin mo yung sarili mo. May pride ka lang. Hindi mo siya matanggap. Eh, ang sabi nga, buong pagpapakumbabang tanggapin. Na ikaw to, na ako ito, Lord. Ako yan. Salamat. Nakita ko ang sarili ko. Dapat ganun, may pagpapakumbaba. Pagka hindi, nako, parang yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa to, para siyang taong humarap doon sa physical na salamin. Tapos pag alis niya, kalimutan ko na ang pogi ko pala. Ang ganda-ganda ko, sasabihin mong gano'n. Tapos, aalis ka na naman. Nalimutan mo na naman. Babalik ka na naman. Titingnan mo na naman yung sarili mo. Agad-agad nalilimutan. Ganun po yung nakikinig ng salita ng Diyos. Tapos hindi isinasagawa, pinapamuhay. Samantalang sabi ng Biblia, sabi diyan, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Kita nyo? Kaya kahit kitang-kita mo na yung sarili mo sa sinasabi ng salita ng Diyos, napapakinggan mo palagi, talaga namang, talagang parang hiyang-hiya ka na. Dahil doon sa mga napapakinggan mo. Pero, pagkatapos mo mapakinggan yon, binaliwala mo pa rin. Ay, mga kapatid, parang katulad lang talaga yon ng taong humarap sa salamin na pisikal. Tapos agad nalilimutan ang kanyang sarili. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, di ba? Sabi diyan, at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinalilimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod. Ano sabi? Nagpapatuloy sa pagsunod. Hindi tumitigil. Sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Mga kapatid, piruin mo yun, ha? Pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Sino? Yung taong nakikinig at sumusunod. Pangako yan Sabi diyan, siya ang taong gumagawa, at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Gusto ba nating tayo pagpalain ng Diyos? Oy, siyempre, pagpapala. Gusto ba nating pagpalain ng Diyos? Ito nyo, lakas ng amen nyo pagpapala. Diba? Anong gagawin natin? Ay, ayan. Ito gagawin lang natin, mga kapatid. Kaya pag tayo sumusunod sa Panginoon, mapalad ka. Yun po yung ibig sabihin nun. Mapalad yung nakikinig ng aking mga salita at tumutupad. Ibig sabihin, pinagpala. Ayun po yung sabi ng Panginoon. Kaya ako mga kapatid, kahit wala akong mga ganito, ganyan, kahit wala ako nung meron kayo, wala ako, basta ako susunod sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, mapalad yung mga nakikinig ng salita at tumutupad yun. Hindi naman ang tao yung nagsasabi ng toong pagpapala Ang Diyos.
Sa tao kasi, yung mga mapalad o yung pinagpala, yung maraming ganito, ganyan. Ano? Sa tao, palad mo naman. Meron kang ganito, meron kang ganyan, ganito, ganyan. Pero sa Diyos, hindi ganun eh. Iba ang Diyos pagka nagsalita. Sa Kanya, yung pinagpala, basta nakikinig ka sa Kanya at sumusunod, pinagpala ka. Amen. Ayun po yung malinaw. Kaya kung hindi ako naiinggit, mga kapatid, kung anong meron man yung mga basta ako ang aking sinasampalatayanan ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi niyang mapalad ka, perde ng espiritu dahil sumusunod ka sa akin, mapalad ka. Mapalad ka, Margaret, dahil nakikinig ka sa salita ng Diyos at sumusunod ka sa Kanya. Ganun po. Amen? Napakapalad ng mga sumusunod sa Panginoon. Alam niyo, pag dumating ang Panginoon ngayon, mapalad yung sumusunod sa Panginoon. Simple lang po. Pag dumating ngayon ang Panginoon, yung mga sumusunod sa Kanya, napakapalad. Diba? Ang mahirap, naandito tayo, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Tapos dumating si Lord. Ang mahirap nun, ang galing kong mangaral, magturo, magsalita. Tapos di ako sumusunod sa Kanya. Ang dami pong ganun. Tapos dadating si Lord, mawawala kayo, may iiwan ako. Ay, mapalad kayo. Ako hindi. Ang dami mangyayaring ganun. Kaya hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoon, maliligtas. Tandaan natin mga kapatid, hindi pwedeng sasabihin lang nananampalataya yung tao, nagre-reliyon ka lang pagka ganun. Ang pinag-aaralan natin, yung dalisay na relihiyon. Yung dalisay na relihiyon, mga kapatid, yung mga tao, inaakay yan sa kabanalan. Yung mga tao ay naaakay sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen? Yun po yung dalisay. Kaya nga makikita ng mga tao sa atin eh. Kakaiba talaga tong kapitbahay ko. No? Kakaiba talaga tong kaibigan ko. Kakaiba talaga tong aking kumare. Kakaiba talaga tong aking kumpare. Tatanungin ka, ano bang relihiyon mo? Diba? Minsan gano'n ang Kasi naiiba ka eh. Pag sinabi mo ngayon na, Christian ako. Tapos pagka-Christian ka, tapos iba nakikita, hindi ayon sa pinag-aaralan natin. Christian ka ba? Di ba? Minsan ganun yung Christian ba yan? Born again ba yan? Sasabihin ganun. Akala ko ba born again yan? Di ba? Minsan ganun. Alam nyo, hindi po tayo perfecto mga kapatid. Pero, kinakailangang namumuhay talaga tayo. Ayon dun sa ating tinanggap, katulad po nito. Anong oras na ba? Maaga pa. Maaga pa ang oras. Praise the Lord. Mukhang ngayon mukhang may favor si Lord ngayon Blessed po ba tayo? Isa pa, blessed po ba tayo? Di ba, sarap makinig ng salita ng Diyos. Talagang nakaka-bless. Pagka ikaw, bukas yung tainga at puso, napakinggan yon. Alam nyo, hindi tayo mabe-bless pagka yung babaliwalain natin. Yung salita ng Panginoon. Kaya, ano sabi pa dyan? Ayan, pangatlo na. Mukhang mapapaga tayo ngayon. Sabi, ano po yung tinatanggap ng Diyos na dalisay at relihiyong walang kapintasan? Ito po. Relihiyon na nagdadala sa tao tungo sa pag-ibig sa kapwa. Dapat yung ating pananampalataya, mag-aakay po yan. Sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Di ba, minsan naikwento ko nga sa inyo, minsan naloloko ko dahil sa pag-ibig sa kapwa. Nadadaya, minsan
Pero bahala na ang Panginoon. Basta ang mahalaga, ano po, ay ating naiya-apply. Ano, nandadaya man yun, ano, kung totoo, pero inia-apply mo yung pagmamahal sa kapwa. Sabi nga dyan, pangatlo, ang dalisay at walang kapintasang reliyon nakatanggap-tanggap sa Diyos ay nagbubunga ng makadiyos na ano, pag-ibig. Aba, tayo pala mga kapatid, ano pa noon ngayon, ano? Ano tawag doon? Kahapon? Valentine's Day daw, ano? Hearts Day, ano? Araw ng mga puso. Yan, siyempre, tuwan-tuwa yung mga ano, yung mga mag-asawang nag-date na gano'n. Si Ate Sonia lang ang hindi pa. Sa Lunes. Lunes, babawi ako. Saan mo gusto? Hindi oh. Basta, hindi eh. Hindi pwede, busy eh. Busy. Kaya sa Lunes. Magsabi ka, saan mo gusto? Si Ate Sonia. Name it. And you will have it. Di ba? Hindi pa huli ang lahat. Hindi, dapat po mga kapatid, di ba, yung mga mananampalataya, yung pag-ibig ni Lord ang naghahari. O hindi yung pag-ibig ng ano yung alam nyo marami kasing pag-ibig eh. Yung tinutukoy ditong pag-ibig sa kapwa, yun yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? Na kahit nga hindi kaibig-ibig, ibigin mo pa rin. Parang tayo, hindi naman tayo kaibig-ibig eh. Bakit? Tayong lahat ay ano, makasalanan. Karapat dapat tayong parusahan, ano, karapat dapat tayong ano, dalhin talaga ng Diyos doon sa kapahamakan. Pero dahil sa habag niya at biyaya, di ba? Inibig niya pa rin tayo. Kaya pinadala niya ang ating Panginoong Yesus, yung kanyang buktong na anak. So dapat ganun din po tayo. Pinapahayag natin ano, yung ating pag-ibig sa ating kapatid, sa ating kapwa, ano, yung pag-ibig na yan, ano, talagang ano hindi madali. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, sabi nga, pag tinuro ni Pablo yan, di ba? Ang pag-ibig ay matyaga. Sabing ganon. Ang pag-ibig ay matiisin. Piruin mo yon. Sabi, Pastor, tagal ko nang pinagtitiisan tong asawa ko eh. Di ba? Pastor, tagal ko nang pinagtsatsagan nga tong asawa ko. Ay, ganun talaga ang pag-ibig. Eh, tayo nga pinagtiisan ng Panginoong Yesus eh. Hindi. Ito, minsan dinaunawaan ng iba yun, mga kapatid. Ayoko na, Pastor. Ano, hindi na talaga ako makatiis. Wala kang pag-ibig. Ganun lang kasimple yun. Ako nga, pinagtitiisan ko kayo eh. Tapos ako, pagtiisan nyo rin, di magtiisan tayo. Alang-alang yun sa Panginoon. Kasi ganun ang pag-ibig. Di ba, minsan, yung ayaw na ayaw mo, yun yung minsan ano, yun yung dumadating. Kasi nga, tuturuan ka ni Lord. Tuturuan tayo ni Lord. Kung paano talaga umibig. Hindi, ganun talaga. Minsan, kung yung, ano yung ayaw natin, yun yung nangyayari. Kung sino yung ayaw mong tao, yun yung dumadating. Di ba? Talagang, ano, kaya di ba, natutunan mo na ngayong ano, magtiis. Di ba? Magpakumbaba, ang pag-ibig ay matyaga, mapagtiis, mabuti, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, pero pagka ikaw, sobrang yabang mo, asan ang pag-ibig? Wala kang ginawa kundi magmataas sa sarili mo. Ano? Pagka ganun,
Ang dami nating dapat matutunan. Alam niyo yung pag-ibig, ang kahulugan niya, ay ano pa rin, yung karakter. Ba pag maibigin ka, karakter yon. Tapos yung pag-ibig, ang kahulugan, matyaga, matiisin, di ba? Mabuti, ano pa, mapagtiwala, ano yung ganon. Kaya lang, di ba, tayo minsan, wala akong tiwala, pastor, sa lahat ng mga tao. Sabihin natin ganon, di ba? Kaya sabi po dyan, sabi dyan, paano ba mamahalin ng kapwa sa pamamagitan ng paglingap sa pinakamahina sa kanila, ang mga ulila at mga balo. Alam nyo, kawawa po talaga ang tao noon pagka yung ulila na, lalo na pagka balo, kasi ang inaasahan lang nung babae, siyempre yung kanyang asawa. Hindi kasi nagtatrabaho yung mga babae nun. Di ba? Kaya pag namatay yung asawa, talagang kawawa. Diba? Pero ngayon, yung mga babae, nag-aano na eh. Diba? Sa bagay, sa nila kanilang culture. Ano po? Kaya kawawa. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. Kaya halimbawa, yung mga kapatid natin dyan na mga byuda, nawala ng inaasahan. Di ating tulungan kung meron tayong maitutulong. Halimbawa, si Ate Ems. Actually, si Ate Ems may cancer pa yan. Stage Nagkikimo po yan, si Ate Ems. Minsan, sinamahan ni Ate Sunyo nung nakaraan. Magpapakimo sa susunod yan, sasamahan naman ni Sister Lisa. O yan, tulungan natin, si Sister Ems. At kung halimbawa, makapagbigay tayo rin kahit paano sa kanya. Pero alam nyo, napakatibay ng pananampalataya ni Sister Ems. Pero mo, stage 4 yan. Pero nandito yan, kasama yung mga anak niya. Mga kapatid. Di ba? Isang yan, talagang yung matatag na pananampalataya. Mga kapatid, makikita natin. Di ba, kung iba-iba madi-discourage na. Sabi nga, yung buhay natin, tandaan natin, iyan ay para sa Diyos. Ano man yung ating mga pinagdadaanan, dapat gamitin pa rin natin yung ating buhay para siya'y maparangalan. Kaya, lumingap po tayo, lalo na doon sa talagang nangangailangan, bilang pagpapakita ng pag-ibig po natin sa ating kapatid, sa ating kapwa. Amen? Mas mabuti na yung tumutulong. Mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi nung tatay ko nung buhay pa, mas mapalad yung tumanggap kasi nakatanggap. Yung nagbigay nawalan. Sabi nung tatay ko nung buhay pa, sumalangit na wakalun. Diba? Pero alam mo, mapalad yung mga nagbibigay. Yung tumutulong, mga kapatid, napakapalad. Sabi ng Panginoon mapalad yung mga nagbibigay. Ang Panginoon nagsabi nun, kaysa tumatanggap. Sayang po ba pag tayo nagbibigay? Yung iba nangihinayang pag nagbibigay. Mga kapatid, walang sayang. Basta ibinibigay natin yon para sa Diyos. Pag tayo nagbibigay, hindi tayo nawawalan. Ano nangyayari? Nakapag-iimpok tayo. Saan? Sa walang hanggan. Tapos, pagka nandun na tayo, siyempre, gagantimpalaan ka na ni Lord. Baka ipapakita sa'yo, sasabihin gano'n. Korason, ito yung mga pinaggagawa mo.
Di ba? Arnel, ito yung mga pinagagawa mo. Papakita ko sa iyo. Ayan, oh. Kala nyo, doon lang sa lupa may CCTV. Dito, meron, oh. Papakita sa iyo. Ito ang buhay mo nung ikay nabubuhay bilang mananampalataya. Eh, sabi ng Biblia, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Oh, paano naman sasabihin hindi alam ni Lord yung mga ginawa natin? Eh nakabatay doon sa ginawa natin yung paghatol sa atin para bigyan tayong gantimpala. Kaya huwag tayong nangihinayang mga kapatid doon sa ating mga ibinibigay, tinutulong, sa church, sa gawain, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo nawawalan. Pag-iimpok tayo, nag-i-invest tayo saan? Sa walang hanggan. Parang yung babae lang nagbuhos ng pabango, nang hinayang ibang mga, naku, sayang naman, dapat, napakamahal pa naman yan, dapat binenta na lang natin, tinulong natin siya, di ba? Hindi nanghihinayang, yung pong babae. Kahit napakamahal na pabango yan. Bakit? Para sa Panginoon eh. Basta para sa Panginoon natin ginagawa. Nag-iimpok po tayo nun sa walang hanggan. Amen? And last, ano pa po? Ayan, sa pamamagitan ng pantay na pagtingin sa lahat ng tao, ganyan pala tayo dapat. Pantay-pantay lang tayong tumingin. Hindi tayo dapat nagtatangi. Ano sabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit na magara, at dumating doon ang isang dukha na gusgusin ng damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Piruin nyo yun? Dapat pala pantay-pantay tayong tumingin sa lahat ng tao. Sa mayaman, sa mahirap, sa matalino, sa walang alam, sa mga mataas, sa mga bababa, sa mga putot, sa mga matangkad. Pag may pumasok dito, tapos halimbawa, yung nakadamit lang na, medyo gusgusin. Siyempre, ew! Sabihin mo gano'n. Yeah, sasabihin mo gano'n. Piruin mo, malay mo anghel yun. Wala kayong mga kapatid, di natin alam yung mga pumupunta sa atin, di ba? Hihingi ng yung pala, mga anghel pala yun na nag-disguise, nagkatawan tao, tapos sinusubukan ka lang. Mga kapatid. May pumasok dyan, tapos ikaw yung Asherit, sasabihin ngayon ni Maynard, hey! Sasabihin mong ganon, Tapos yung Asherit, ganon din. Brother Maynard, huwag pasukin yan. Diba? Tapos biglang may pumasok na nakapulo. Hello, Brad. Good morning. Magkaiba. Nagtatangi ka na. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ano pa yung sabi dyan? Mga kapatid kong minamahal. Ay, ba't napunta dyan? Ayan, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Sabing ganon. Ngunit, hinahamak ninyong mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang binigay sa inyo ng Diyos? Di ba minsan kasi nga pagka-disente, pagka mayaman, pagka may dating, di ba? Iba yung natin, approach, yung treatment, kaysa dun sa lalo na pag-uusapan mga kapatid, yung katulad po nito. Dapat hindi tayo nagtatangi.
Ang Diyos ganon. Wala siyang tinatangi. Lahat tinatanggap niya. Basta nais at gustong sumunod sa Kanya. Amen? Ayan, matatapos na po tayo. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos ng ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya dapat, hindi tayo nagtatangi, mga kapatid, ng ating mga kapatid, ng ating kapwa. Ayan. So, paano ba mamahalin ng kapwa? Sa pamamagitan ng pag-iingat, sa pagkilos at pananalita bilang mga taong hahatulan din naman ng Diyos. Oh, yes. Last na po to. Sabi diyan, maging maingat sa pagkilos at pananalita. Sabi diyan, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ng di marunong maawa, ngunit mangingibabaw yung awa ng Diyos sa paghatol, lalong-lalo na doon sa mga sumusunod sa Kanya. Amen? Ayan. May natutunan ba tayo ngayon? Ano sabi po dyan sa ating tinalakay? Ano yung tinatanggap ng Diyos na dalisay at reliyong walang kapintasan? Una, reliyong nagdadala sa tao tungo sa kabanalan. Pangalawa, reliyong nagdadala sa tao tungo sa pagsunod sa Diyos. Pangatlo, yung reliyong nagdadala sa tao tungo sa pag-ibig sa kapwa. So ang katanggap-tanggap na reliyon ay reliyon na dalisay at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Dahil sa ating kalayaan, malimit nating suriin ang ating reliyon at pagreliyon batay sa ating pansariling panuntunan at pamantayan. Hindi po dapat ganon. Sabi diyan, tayo ang nagsasabi kung ano yung nararapat, kung ano ang kulang, kung ano ang tama. Hinahamon tayo ni Santiago na isiping muli ang pananaw natin tungkol dito at manumbalik sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagasunod din ng salita ng Diyos. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang maging pamantayan natin para sa buhay at pag-ugali. Wala tayong ibang pamantayan, mga kapatid. Sa ating buhay, pananampalataya, sa ating pag-uugali, sa ating asal, kundi yung salita ng Panginoon. So ang sino man na naniniwala ay mapagpakumbabang tanggapin ito at ilahok ang kanyang sarili dito. Ang sino mang hindi maniwala ay hindi pa talaga nakakakilala sa Diyos maging sa kanyang salita. Upang maging dalisay at walang kapintasan ng reliyon, ito'y dapat ay katanggap-tanggap, hindi lang para sa atin, kundi para mismo sa Diyos. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.